Salamat sa Panginoon, papuri para sa Kanya, sa kabutihan niya sa ating mga buhay. Tunay nga po na ang Kanyang salita ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Sabi nga, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kung gusto nating mabuhay spiritual, patuloy tayong kumain ng mga pagkain spiritual. Pangpatuloy na lumakas ang ating buhay, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa panahon ngayon, marami na pong nag-alinlangan sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung marami akong narinig na kung mahal tayo ng Diyos, bakit niya inaalaw ang mga ganitong sitwasyon? Sa buhay po kasi natin, puro tayo problema, puro tayo pagsubok, tapos naririnig natin na ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang nangyayari, parang hindi naman totoong mahal tayo ng Diyos sapagkat may mga batang nagkakasakit, may mga taong naghihirap sa buhay, ang dami pong mga sitwasyon na pwede kang magduda sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito, sa ating gawain. Manalangin muna tayo bago tayo pumalaot sa kanyang mga salita. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba, at papasalamat kami sa mga biyaya, pagpapala, na walang katapusan ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa mga kaunawaan sa inyong mga salita, Panginoon, na intindihan namin sa tulong sa gabay ng Banal na Espiritu. Kaya sa mga sandali ito, patuloy namin pinapanalangin na sa bawat nakapakinig ng aming gawain na ito sa gabi ito, Lord, ay tulungan mo kami upang maipaabot sa amin o sa kanila ang mga mensaheng gusto mong ipaabot, Panginoon. Kaya samahan niyo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito upang malinaw namin marinig ang mga mensaheng gusto nyong ipaabot sa bawat sa amin. Ang papuri ay para sa iyo lamang at ang pagdakila, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin at pasasalamat. Amen. Amen. Marami nang nag-alinlangan sa pag-ibig ng Panginoon sa kanya, ang pag-ibig niya sa atin. Marami nang nagdududa. Marami na akong naririnig na wala namang Diyos eh. Kasi kung may Diyos, bakit niya pinabayaan ang mga tao na naghihirap? Katulad nitong mga pangyayari ngayon sa ating panahon na ang daming nananalangin pero parang sa halip na mawala yung COVID-19, dumadami pa. Pero sa totoo lang, ang Diyos kasi mayroon po siyang kalooban, mayroon siyang gusto. Kaya ang mensahe ko po sa inyo na dadalhin ngayon ay ang huwag mag-alinlangan sa pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong magduda sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya lang may mga bagay kasi na hindi natin nagawa ang gusto niya ipinapagawa sa atin. Kaya nagkakaproblema po ang tao. Halimbawa, may mga tao na mahal naman ng Diyos eh. Pero ang problema, yung tao hindi nagmahal sa Diyos. Yung bang hindi sumusunod. Kaya nagkakaproblema po siya. Mahal tayo ng Diyos at huwag nating pagdudahan yun. Huwag tayong mag-alinlangan sa pag-ibig ng Diyos. Mababasa natin sa John 3:16, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po kung atin pong naiintindihan kung gaano kamahal ng Diyos ang mundong ito na makasalanan. Alam niyo, ang kasalanan ng tao sa mundo, panahon pala ni Adan. Pero lumami ang tao kahit makasalanan ng tao. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya pinuksa ang mga tao kaagad, kundi hinayaan niyang manumbalik sa Kanya, matuto sa Kanya. Pero ang tao talaga laging pasaway, lumilihis. Kaya nagkakaroon ng problema ang tao. Sa panahon pa lang ni Noe, na napuno na ang Panginoon, nagsising na siya kung bakit niya nilikha ang tao. Pero
dahil nakita niya si Noe na talagang sumusunod sa kalooban niya, nagpagawa siya kay Noe ng arka para maligtas ang tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Huwag nating pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa aklat po ng Awit chapter 33, Awit chapter 33 verse 4 hanggang 5, sabi po dito, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katuwiran, katarungan. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Ang pagmamahal ng Diyos sa mundo ay laganap. At totoo po ito. Alam niyo, kung pinabayaan po tayo ng Diyos, wala na tayong makakaing isda. Kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala na tayong makakaing itlog. Pero nakakapagtaka na kahit dumadami ang tao, dumadami din yung supply, hindi talaga tayo nasisimot. Kaya yung mga prutas, sa dami ng kumakain ng prutas, dapat ubos na yon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na laganap, hindi na uubos yon. Kung naiintindihan po natin yon. Ang mga tao, alam niyo, masama na ang hangin ngayon. Masama na ang tubig na iniinom natin, marumi na. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, laganap na pag-ibig ng Diyos, hindi tayo nagkakasakit. At kung nagkakasakit man, nagpo-provide ang Diyos ng mga gamot. May mga taong ginagamit ang Diyos para makatuklas ng mga gamot dun sa sakit na lumalaganap. At ito na lang panalangin natin ngayong COVID-19. At siyang araw, alam ko, o alam natin na kikilos ang Diyos dito. Dahil mahal niya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay laganap. Sabi po diyan sa Awit 33, verse 4 hanggang verse 5. Sa 86:5, dito din sa Awit, chapter 86, ang sabi po dito, chapter 86, verse 5, mapagpatawad ka at mabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po. Siya po, sabi niya, mapagpatawad siya at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Kaya minsan ang pag-ibig ng Diyos, hindi po natin nararamdaman. Sapagkat hindi tayo nagpapatawad. Alam po natin, ang salita ng Diyos, kapag hindi tayo nagpapatawad, hindi din niya tayo patatawarin. Nakadepende po ang Diyos sa atin. Kung tayo po'y magpatawad, siya po'y at magpakabuti at dumadalangin at nagsisisi, ang pag-ibig niya nananatili. Kaya hindi nararamdaman ng tao ang pag-ibig ng Diyos na hindi naman nagbabago, sapagkat ang nagbabago yung tao. Kaya kung naiintindihan po natin ito, alam nyo, mayroon tayong gagawin eh. Hindi pwedeng hindi natin gawin ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Sapagkat kung hindi natin gagawin, hindi natin mararamdaman yung kanyang pag-ibig. Sa verse 15, dito din sa 86 ng Awit, ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait. Sabi po diyan, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit. Sabi po, lubhang mahabagig, banayad, magalit. Ang kanyang pag-ibig ay wagas. Totoo. Pure. Sabi nga po. Kaya lang, ang mga tao nga, ito po yung problema natin ngayon sa mga tao. Alam nyo, laganap nga kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi na siya nagsasalita. Pero kung napapansin po natin, kahit napasara nga ng kaaway ang mga sambahan ngayon, kumbaga wala na po ang pagtitipon ngayon sa mga simbahan, kahit sa ibang bansa, ganun din po sila. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakaabot pa rin sa mga tao ang kanyang mga mensahe sa pamamagitan ng internet o sa ating mga sa social media. Nakakarating po. Pag-ibig ng Diyos yan. Dahil kung wala po ang Diyos, wala na. Tuyong-tuyo na po tayo sa mga salita niya. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay wagas. Sabi po dito, ang kanyang pag-ibig ay wagas, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayan kung magalit. Nagagalit ang Diyos. Pero ang kanyang galit ay banayag lamang po. Sa 103 verse 11, 103
verse 11, ang sabi po dito, ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sipin po ninyo yan ha. Yung ang agwat, ang layo ng langit at lupa, hindi kayang sukatin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ganyan ang Kanyang pag-ibig sa mga may takot sa Kanya. Ganun ang Diyos kung magmahal. Ang tanong lang po natin, kung mahal tayo ng Diyos, tayo ba nagmahal ba sa Diyos? Pag hindi po tayo nagmahal sa Diyos, hindi natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kasi ang pag-ibig po kasi, alam po niyo para mananatili yan, parang mag-asawa yan, ang pag-ibig po, pinagsasaluhan. Parehas kayo nagmamahalan. Hindi pwede yung isa lang ang nagmamahal. Kasi magsasawa din po siya. Kung hindi po natin mahalin ng Diyos. Alam naman siya lang ang mahal ng mahal sa atin. Tapos tayo, hindi tayo marunong magmahal sa Kanya. Pero yung pag-ibig niya sa atin, kung mamahalin natin siya, ano man kalayo ang agwat sa langit at saka sa lupa, sukatin man, hindi kayang sukatin yon, ay ganyan ang pag-ibig niya. Hindi, kumbaga, hindi mo kayang maarok ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At pinatunayan nga po niya yon, kung gaano niya tayo kamahal. Yung John 3:16, ang sabi nga po, ibinigay niya dahil sa pag-ibig niya sa atin. Paano ba natin mapapatunayan na totoo ang pag-ibig ng Diyos? Una po, ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, yung John 3:16. Alam po ninyo, ang mga tao sa lupa ay galit na ang Diyos nung magkasala. Kasi ang Diyos hindi po makakatingin sa kasalanan yan. Ang Diyos, ayaw niya na, banal po kasi siya. Ang kasalanan po kasi marumi. Ngayon, kahit na ganyan ang katayuan ng mga tao, pero dahil mahal pa rin niya ang tao, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Huwag mong pagdudahan yon. Huwag nating pagdudahan na mahal tayo ng Diyos sapagkat yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya para maligtas lang tayo. Ganun ang pag-ibig niya sa atin. Hindi tayo dapat nagdududa. Kasi sa buong mundo ngayon, talagang halos ilang porsyento na lang ang hindi naniniwala na ang Panginoon ang tagapagligtas. Pero ang dami nang naniniwala na ang Panginoon, na patunayan na ang Panginoong Hesus, siya talaga ang tagapagligtas at siya yung kaisa-isang anak ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos dito na ipinapakita niya sa atin, ibinigay niya sa bawat isa sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Number 1 po yun, huwag nating pagdudahan. Mahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At ang pangalawa po, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mahal tayo ng Panginoong Hesus. Sa chapter 11 ng John, sabi po dito, o chapter 13 ng John, mababasa po natin na sa verse 1, Dispiras noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang wakas. Ang kanyang mga alagad, sabi po dito, mahal niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. At sila'y mahal niya hanggang wakas. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin hanggang wakas. Hanggat hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Kahit nga tatalikod niya na tayo sa Panginoon, mamahalin pa rin tayo ng Panginoon. Tayo lang naman itong umayaw na sa Panginoon. At dito, ipinakita niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga alagad. Hinugasan niya ito ng mga paa. Hinugasan. Sabi po sa verse 2, verse 3, alam ni Jesus na ibinibigay na ng Ama ang kanyang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Sa verse 4, kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Alam niyo tayo, mahal ng Panginoon, pag tayo nakasala, hinugasan tayo ng Panginoon. Ang paghugas niya ngayon sa ating kapanahonan dati, dito sa literal, na sa panahon ng Panginoon, nung siya po ay nagkatawang tao pa, tubig at saka tuwalya, pinunas niya. Ngayon po, sa ating panahon, hindi na natin kasama ang Panginoon, pero ang pag-ibig niya sa atin, ang panghugas po niya ng ating mga kasalanan ng kanyang banal na dugo.
Dito po ay pinapakita na mahal tayo ng Diyos. Hinugasan niya tayo. At araw-araw po yan. Araw-araw na pinapaliguan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ang salita kasi ng Diyos paglilinis sa ating mga kasalanan. Sabi nga niya sa chapter 15 na malinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Ang salita ng Diyos paglinis, at yan nakikita natin kahit sa sulok may mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi panlinis, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Pag nililinis niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ang pangatlo sa Roma chapter 5 verse 5 hanggang 8, paano ba pinapatunayan ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin? Sa verse 5, chapter 5 ng Roma, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos ng ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob sa atin. Sabi po, hindi tayo nabibigo. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung mga pinapanalangin natin sa Kanya, matuto lang tayong maghintay sa mga dalangin natin. Darating at darating yon. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig. Hindi tayo niya bibiguin. Sa verse 6, sapagkat nung tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kumbaga, sa lumang tipan po, para malinis ka sa kasalanan mo, maghandog ka ng tupa o kordero para sa kasalanan mo. Sa panahon po natin, yung buhay na mismo ng Panginoon ang ibinibigay dahil sa pagpapatunayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay upang tayo maging malinis sa ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Diyos. Huwag nating pagdudahan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa ikalawang Korinto, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig na mahal niya tayo. Sabi nga po sa chapter 8 o chapter 8 verse 9. Sabi po dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Nagpakahirap siya. Ang kanyang dahilan kaya siya nagpakahirap upang yumaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Lahat ng nagtiwala sa Panginoon, lahat ng tumanggap sa pagmamahal ng Diyos, pinagyayaman ng Diyos. Hindi lamang sa material na kayamanan, hindi lamang kundi pati sa physical, lahat ng mga spiritual na kayamanan, pinagyayaman ng Diyos. Ganun niya tayo kamahal. Walang taong tumanggap sa pag-ibig ng Panginoon na nagiging hampas lupa. Mag-i-improve ka, magtatagumpay ka, yayaman ka sa lahat ng bagay. Alam niyo, kayamanan hindi lang naman pera. Ngayon, alam niyo, ang mga taong tumanggap sa pag-ibig sa Diyos, nagiging mayaman sa kaibigan. Naging mabuting tao, naging mayaman siya sa kabutihan. Naging mayaman siya sa pananampalataya. Dahil tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. At sabi nga po dito, ganun kaganda ang kanyang kagandahang loob. Ganun kadakila ang kanyang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Bagamat siya'y mayaman, nagpakahirap siya upang yumaman tayo sa pamamagitan ng kanyang karukaan. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 2, ito po yung pang 5 na mahal tayo ng Diyos at hindi natin dapat pagdudahan o di tayo dapat mag-alinlangan. Sa verse 1 ng Ephesians chapter 2, noon patay tayo o patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno
ng kapangyarihan sa himpapawid. Mga pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, noon, ganyan kayo, mga patay kayo, wala kayong kaugnayan sa Diyos. Wala kayong panahon sa Diyos, pero ang sinusunod ninyo noon, ang mga hukbong ng kasamaan sa himpapawid. Pero sabi po sa verse 5, subalit, sabi po sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, tinawag niya tayo, binuhay tayo muli. Na ipanganak tayo muli sa Espiritu. Kumbaga, dati hindi naman natin, wala naman tayong panahon sa Diyos. Ngayon, nagkakaroon tayo ng panahon sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi na dapat pagdudahan ito. Nagkulang man tayo, pero hindi talaga siya nagkukulang. Alam niyo, lagi tayong nadadapa, itinatayo tayo ng Diyos. Lagi tayong nahuhulog, sinasalo tayo ng Diyos. Yun ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya dapat nating maintindihan na mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin dapat pagdudahan ang pag-ibig niya sa atin. Kaya lang, ang problema po, yung paano natin nasusuklian ang pagmamahal ng Panginoon na ito sa atin. Kasi kailangan mag-response tayo. Kumbaga kung tinawag ka, sumagot ka. Pag kinalabit ka, lumingon ka. Parang gano'n. Hindi tayo dapat nagbibingi-bingihan sa pag-ibig ng Diyos na ito. Kasi sabi din niya, kahit mahal niya tayo, kailangan natin siyang, kailangan magmahal din tayo sa Kanya sapagkat pag hindi, kawawa po tayo. Walang nagmamahal sa atin. Kahit minahal tayo ng Diyos, ayaw naman natin tanggapin yung pag-ibig, kawawa po tayo. Di natin mararamdaman yon. Kasi, ayaw mong pansinin Ayaw mong pansinin. Sa Kawikaan chapter 8, verse 17, ang sabi po niya dito, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag minahal natin ang Diyos, mamahalin din tayo ng Diyos. Iibigin tayo ng Diyos, sabi po diyan. Kapag hinahanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Pag hinahanap natin ang Diyos, mahalin natin ang Diyos at hinahanap natin ang kanyang presensya, hinahanap natin ang kanyang mukha, hinahanap natin ang ating pandidig, talagang ibinabaling natin sa kanya, mamahalin tayo ng Diyos. At pag minahal tayo ng Diyos, ito po yung buhay na, alam nyo, pag nagmamahal, ang pag-ibig po, yun yung pinakasusi sa lahat Kaya nga, pag nasusuklian po natin yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, minahal natin siya, mamahalin din tayo ng Diyos ng sobra-sobra. Sa Deuteronomy chapter 5, sabi po sa verse 10, Deuteronomy chapter 5 verse 10, sabi po ang ating pong mababasa po dito, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Dito po ipinapakita na mahal ng Diyos ang tao sa buong mundo, pero mas espesyal yung nag-respond sa kanyang pag-ibig. Lahat naman ng tao, alam nyo, kahit nga ibon, kahit nga puno, mahal ng Diyos yan Kaya lang, ang problema po, yung tao ayaw sumagot o ayaw mag-response doon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Kaya kailangan nating makinig at alamin ang mga salita ng Diyos para matuto tayong magmahal sa Kanya. Sa totoo lang, kung wala po ang Diyos, alam po, magising pa ba tayo sa umaga? Sa dumi ng paligid, puro wala na tayong matatakbuhan. Kumbaga, napakahirap mamuhay sa panahon ngayon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at sinikap nating mahalin ang Panginoon,
Sapagkat, sabi nga, natuto tayong magmahal sa Kanya sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Ipinapadama ng Diyos yung pag-ibig niya. So, sa iba't ibang salinlahi, sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanya mga kautusan. Kaya kailangan nating suklian ang pagmamahal na ito ng Diyos. Matuto kang magmahal sapagkat minahal ka ng Diyos, kapatid. Kapag i-exercise mo yung pag-ibig na yon, mas lalo mong makita ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. Sa Isaiah chapter 54, dito po ipinapakita, verse 7, na ang Diyos nagtatampo din siya. Kumbaga, naninibugho din siya. Kaya nga po, alam mo yung pandemic, inalaw ng Diyos na paninibugho ng Diyos to eh. Sa laki ng pag-ibig niya eh. Kasi yung salitang paninibugho, kaya lang pumapasok yon dahil sa pagmamahal yon. Pag ang pag-ibig mo hindi mo sinuklian, nagsisilos yung nagmamahal sa iyo. At ang sabi ng Isaiah chapter 54 verse 7, sabi po dito, sandaling panahon kitang iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Kaya pala may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na parang hindi natin nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat lumalayo ang Diyos kasi nagsisilos nga po siya. At ang sabi nga po dito, sandali lang. Sa verse 7, sandaling panahon kitang iniwanan. Ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sabi po diyan, verse 7 po. Ang verse 8, sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit ipinadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Yan ang sabi ni Yahweh na nagliligtas sa iyo. Sabi po diyan. Sa verse 9, nung panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na maulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Aking ipinapangako ngayong hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita paparusahan. Sabi sa verse 10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Dito po naiintindihan po natin, mahal tayo ng Diyos, pero sabi ko nga po sa inyo kanina na yung pagmamahal ng Diyos napunta sa silos. Nagsilos po ang Diyos dahil hindi natin pinansin yung pag-ibig niya. Kaya sabi po dito sa verse 7, sa Isaiah, sa chapter 54, sandali siyang lumayo. Parang nagtampo ang Panginoon. Kaya, alam nyo, sa panahon ngayon, alisin na natin yung ating pagbaliwala sa pag-ibig ng Diyos. Huwag na tayong mag-alinlangan sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. At ang pagmamahal na ito, kita mo, kahit sabi nga, ang tao lang, nag-aalala siya lagi, pero sabi nga ng Panginoon, pakakainin ko kayo. Alam ko naman yan. Sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa. Alam ko naman na kailangan ninyo yung pagkain. Matuto lang tayong magmahal sa Kanya. Dahil kung matuto tayong magmahal sa Kanya, maranasan natin kung ano kasarap ang magmahal din naman sa Panginoon. Iparamdam ng Diyos yan sa atin. At sabi nga yan dito, kaya lang medyo parang hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Dahil umalis siya sandali. Kaya, dapat natin maintindihan na ang Panginoon ay pansamantala mo nang nagtatampo. Kaya nga po, lagi tayong manalangin, lagi tayong gumawa ng mga bagay na nakakabuti sa kanyang paningin para yung kanyang pagtampo para hindi na siya lumayo ay mabunaw o mawala na sa kanyang puso at tayo ay muli niyang kalingain. Sa Panaghoy chapter 3, sa Panaghoy chapter 3, verse 32 hanggang 33, sabi po dito, bagamat siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Wow! Ang ganda po. Kahit siya nagagalit, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Sabi po sa verse 32. Sa verse 33, hindi niya ikinatuwang tayo saktan o pahirapan. Alam niyo, itong pandemic na ito, kumbaga, nakakapasok lang siya dahil sa paninibugho ito ng Diyos. Nagtatampo siya eh.
Kasi ang mga tao ngayon, lalo na sa ating panahon, wala ng panahon sa pag-ibig, sa pagmamahal ng Diyos. Kahit para sa Kanya, hindi natin ibinibigay. Kahit na magpasalamat man lang sa mga blessing, ang mga tao ngayon, kasi nung mga nakaraang wala pa ang pandemic, puro outing, puro pasarap, nakakalimutan man lang ang magpasalamat sa Panginoon. Kahit nga yung isang araw na hinihingi ng Diyos sa para sa Kanya, hindi na naibibigay. 6 na araw kaya sa isang linggo, 6 na araw yung atin, yung isang araw para lang sa Panginoon, yung mga tao, hindi na naibibigay. Kaya ang Diyos, kahit pag nagmahal tayo sa Panginoon, ay nagtatampo siya. Pero yung tampo niya, sabi nga po nung isa kanina sa Isaias, hindi panandalian lang yun. Panandalian lang siyang lumayo. Kaya nga po, itong pandemic na ito, na minsan naghahanap tayo ng pag-ibig ng Panginoon na magpadala na siya ng mga gamot para dito. Kalampagin natin ang langit. Matuto tayong magmahal. Matuto tayong suklian ng pagmamahal naman ang pag-ibig ng Panginoon. Huwag tayong magduda na para bang hindi naman ata tayo mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tingnan mo, kung ang Diyos hindi na tayo mahal, guho na itong yung mundong ito. Wala nang pag-asa kung ang Diyos nagagalit na talaga ng todo sa atin. Salamat sapagkat ang kanyang galit ay panandalian lamang. Hindi nagtatagal ang kanyang galit. Pansamantala lang siyang nananahimik. Pansamantala lang siyang lumayo. Pero dahil naintindihan natin na kaya pala ganyan, parang hindi ko nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Bakit puro problema ako? Bakit ayaw ko ng sakit, nagkakasakit ako? Bakit itong COVID-19, dami na namin nagpiprito, parang hindi po natatapos na. Parang hindi natatapos. Kaya, ang kailangan natin gawin, mga kapatid, matuto tayong magmahal sa Panginoon. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Pang sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapapahamak. Isipin po ninyo, kung mayroon tayong kalaban, para lang maging kaibigan natin yung kalaban natin, ibigay mo sa kanya yung anak mong kaisa-isa. Kahit siguro 10 ang anak mo, kung ibigay ko lang naman sa kaaway, hindi mo gagawin yon. Pero ang pag-ibig ng Diyos, isa lang yung anak niya, ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya ipinagkait sa atin ng mga makasalanan para lang manumbalik yung relasyon natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong magduda, huwag tayong mag-alinlangan sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lagi natin isipin ang Kanyang pag-ibig. Lagi natin isipin na kahit naman, halimbawa, kung natanggal ka sa trabaho, wala kang income, hindi ka naman nagugutom. Kaya nga po minsan, naisip ko, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, kung naintindihan na natin itong COVID-19, pag-ibig ng Diyos to para magising yung ating natutulog na pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Kasi, tingnan mo, dahil sa COVID-19, nagkakasundo ang magkakapatid sa bahay na manalangin ng sabay-sabay. Dahil sa COVID-19, natuto kang manalangin. Dahil sa COVID-19, hindi ka nakakalabas. Nakakapagpahinga ka. Kung walang COVID-19, kung walang lockdown, ewan ko, kung may time pa tayo sa pamilya. Wala nang time sa pamilya. Ngayon, nagkakaroon tayo ng time, ng panahon sa pamilya. Nagkakaroon ng panahon ng mag-anak na magbanding-banding sa loob ng tahanan. Pag-ibig ng Diyos ito. Minsan lang hindi natin nakikita sapagkat hindi natin pinansin ang pagmamahal na ito ng Diyos. Kaya nga po ito ang dahilan na lagi nating pinag-aaralan ang kanyang mga salita para matuto tayong makapamuhay na kasama ang Diyos at sa pamamagitan ng pamumuhay na kasama ang Diyos. Nandoon umuusbong ang pag-ibig at nandoon yung kapayapaan. Kaya sa kapurihan ng Panginoon, salamat po. Nagpapasalamat po tayo sa kanyang kabutihan. Lagi pinapaalala niya sa atin na mahal niya tayo. Huwag tayong magduda sa pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinibigay para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo sa amin. Ibinibigay po ninyo sa amin ang inyong kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak.
Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa pag-ibig mo sapagkat ibinigay niyo ang inyong buhay sa amin, ang inyong banal na dugo, ang siyang ibinayad mo sa aming mga sala upang kami makatawan, Lord, dahil sa iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami kapagkat iniwan mo sa amin, ibinigay mo sa amin ang inyong banal na Espiritu na siyang patuloy na namamagitan sa amin sa mga panahon ito. Nagtuturo na yung salita upang ito'y aming maunawaan. Pinupuri ka namin sapagkat mahal ka namin, Lord, dahil mahal din po ninyo kami. Nagpapasalamat kami sapagkat lagi ninyong ipinag-provide ang aming mga pangangailangan spiritual, physical, mental, emotional. Lahat ng mga pangangailangan namin ay lagi ninyong ibinibigay ng walang sukat paglagyan, Lord. Kaya maraming salamat. At sa mga oras na ito, patuloy ang aming panalangin ng inyong pagkilos sa bawat isa sa amin. Patuloy ang aming panalangin, Lord, na huwag ninyo kaming iharap sa mga mabibigat na mga pagsubok. Aming panalangin patuloy na patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at mga pagsalansang, Panginoon, mga pagkakasala sa iyo. Aming pinapanalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy niyong sagutin ang aming mga ipinapanalangin, lalo na mga may sakit, Panginoon. Mga kakilala namin na humihingi sa amin ng prayer, amin din itong ipinapanalangin sa iyo. Lord, amin din ipinapanalangin maging ang aming mga leader, patuloy namin silang dinadalangin mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang tungkulin. Amin ding ipinapanalangin ang aming ang mga spiritual leader, ang mga pastor na patuloy na nagpapahayag ng inyong mga salita para sa mga taong inyong inibig. Amin din pinapanalangin ang aming mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa iyo. Amin din patuloy na pinapanalangin na patuloy mong ipadala ang iyong mga anghel sa langit na siyang mag-ingat at magbantay sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po sa pag-ibig mo na walang sukat paglagyan. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nawagas, na hindi nagkukulang, Lord. Patuloy at patuloy na ibinibigay po niyo yung pag-ibig na ito hanggang katapusan ng buhay, hanggang katapusan ng mundo ito. Kaya ang papuri at pasasalamat at pagdatila ay tanging sa iyo lamang. Hallelujah. Salamat sa iyo, Ama. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen, Lord. Amen.